Tahimik ang gabi nang biglang mawalan ng kuryente sa aming bahay. Napatigil ako sa pagbabasa at napansin ko ang kakaibang katahimikan. May malamig na hangin na dumaan at sa liwanag mula sa labas, napansin kong gumagalaw ang anino ko sa sahig, pero hindi sabay sa kilos ko. Napalunok ako, pilit na nilalabanan ang takot. Tumayo ako, sinundan ko ng tingin ang anino, ngunit bigla itong bumitaw sa paanan ko at dahan-dahan akong nilingon. Nakita kong ginagaya nito ang bawat galaw ko, pero baliktad, parang ako ang kopya niya. Dahan-dahan akong umatras, ngunit bigla itong lumapit, mas mabilis, mas agresibo. Napasigaw ako, pero walang lumabas na tunog. Nanghihina akong bumagsak sa sahig. Mula sa gilid ng mata ko, nakita kong ang anino ko ay unti-unting pumupwesto sa ibabaw ko. Hinahaplos ang mukha ko gamit ang malamig nitong kamay. Unti-unti akong nilalamon ng dilim at sa huling sandali bago ako mawalan ng malay, nakita ko ang sarili ko pero hindi ako nakangiti. Nakatayo at ako na ngayon ang anino niya, walang boses, walang lakas. Nakadikit lang sa kanyang mga paa habang siya ay naglalakad palayo, hawak ang buhay na dati ay akin.